Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong mag-amang Duterte, marami pong balita eh. No, mukhang sila po ang hot topic, no, aside dito sa incoming presidency ng dating Pangulong Donald Trump, makakabalik naman po siya sa power at yung threat ng mass deportation. So, marami po ng mga Pilipino, kapwa natin Pilipino na nandito sa Amerika na living in the shadows po, yung mga illegal, no? Kaya nga po may paalala ang Philippine Ambassador to the United States na si Babes Romualdez na kung maaari mag-self-deport na lang yung mga kababayan nating Pilipinong living here illegally. Kasi mukhang ano po ito, mukhang mahigpitan po yan, no? So, hopefully, merong security. Hindi ko po talaga. Aantayin ko na lang po yan sa January 21 incoming President Donald Trump will be in the office. Pero for the meantime, so, kailangan yung mga kababayan natin na apektado sa ganitong immigration policy ng incoming President Trump, mag-isip-isip at maghanda po kayo. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon na rin po sa mga nakakasama natin sa ating live stream at video premiere. And special shout out to all OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at sa mga guro. At maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at hindi bumibitaw sa ating channel. Naka 63,000 subscribers na po tayo, no? Baka maabot natin ang 100K. So, may God bless us all, may God bless our country, and keep it always safe, no, sa mga bagyong dumarating, no. Typhoon season po tayo. Ingat po kayo, makinig po kayo sa mga advisory ng ating gobyerno, and may God bless our Marcos administration. So unahin natin mga kababayan, ito pong babala ng komite ni Representative Joel Chua, no, ng Good Government and Public Accountability tungkol po dito sa mga opisyal ng opisina ni Simenet Pusit na hindi po umaattend, patuloy pong ini-ignore ang kanilang imbitasyon para mag-attend ng hearing sa komite ni Representative Joel Chua about their accountability on the spending of their boss na Pusit sa kanyang CIF. So far po, they are ignoring it and they're not attending it. 4 times na pong nag-hearing ang komite ni Representative Joel Chua, but they are nowhere to be found. Mga nada, zero, mga palalo, no? Baka ito inuutusan ni Simenet na huwag kayong umattend dyan. Kasi bakit? Lalo lang may maisisiwalat. Kasi maalala nyo, isiniwalat na ng mga umattend dyan na nag-resource person, nag-witness na sila po ay nakakatanggap ng mahiwagang envelope mula sa opisina ni Pusit, no? Yung dating DepEd o di kaya ang Office of the Vice President. Yes, we will respect the Office of the Vice President but not the person sitting on that table o sitting on that chair, no, sa opisina niyan. Okay, so ito po talagang si Simenet Pusit ay talaga pong pasaway, no, matigas ang ulo tulad ng sinabi ng kanyang ama. It is the manifestation of her dad na sinabi talaga na matigas ang ulo ng batang yan, walang puso yan, sabi ng nanay niya. So ano pa ang ating mahihita dyan? Dapat talaga ang babaeng ito ay ma-impeach at makasuhan ng malversation of funds, plunder, no? Para po wag nang tularan ng mga salaula, mga pasaway. Okay? At ikulong, dapat parusahan yung mga nag-enable sa kanya. No, lalong-lalo na yung mga kasamahan niya diyan sa DepEd or OBP. Biruin mo yung isang DepEd chief accountant, masira ang karir niya. Tinustusan niya ng 36 years pero lang dahil kay si Simenet, siyam na envelope na nagkakahalaga ng 25,000 bawat isang envelope, masisira ang karir niya. Sa 36 years, o ayan ang napala ninyo kayong mga government employees na takam sa kwarta. Hindi nyo pera yan, mga animal kayo. O eto po, mukhang magkakamay na bakal na
ang committee ni Representative Joel Chua, kung si Ximenet gumagamit ng kamay na bakal, dapat ganun din. Bakal sa bakal na lang. Okay? Sara Duterte's officials warn, attend house probe or face arrest. Ayan po ang isang balita sa politiko. Nagbabala na po, no? The House Committee on Good Government and Public Accountability warned officials from the OBP who were issued subpoenas to attend the hearing on Monday, November 11. Nako, mamaya na pala ito. Mga kababayan, siguro habang napapanood nyo ito, yan po ay nagsisimula na. Okay? So, sino po ba yung mga nandito na pinapa-attend, no? Pinasamo na to. Okay? Ito po, sabi ni Representative Chua, si OBP Chief of Staff Undersecretary Sulaika Lopez, yung pong pumunta dito sa Amerika for personal reason na inaprubahan yung kanyang travel ni Ximenet. Hindi daw po related sa trabaho niya sa OBP ang kanyang pag-travel dito sa United States. Personal reason daw. What an very inconvenient naman po, no? Very inconvenient. Very convenient na pinayagan siya. O sino nag-enable? Si Pusit, pinayagan niya. No? Assistant Chief of Staff and Chair of the Bids and Awards Committee, Rosalyn Sanchez, Administrative and Financial Services Director Gina Acosta, Special Disbursing Officer Julieta Villarrey, Chief Accountant and Sunshine Cherry Paharda and Edward Paharda, former DepEd officials who are now with the OBP. Puro po pera pala ang mga hawak nito. Ito namang Chief of Staff, itong orchestrator. The Solon said they said that only Sanchez and Villarrey have confirmed attendance at the November 11 hearing. Lopez left the country, yan nga po, balik niya pa yan sa baka next week. The officials were subpoenaed to shed light on the utilization of OBP and Department of Education confidential funds in 2022 and 2023. Ito po ang sabi ni Representative Joel Chua. Alam niyo kung magkano yung CIF ni Pusit? 625 million. These absences reflect a blatant disregard for the authority of Congress and are unacceptable. If they fail to appear again, we are prepared to issue orders for their arrest. Sana umaten si Kong Paduano para siya nang mag-issue ng contempt order. Ha? The committee previously requested the DOJ to place Lopez and other OBP officials on immigration lookout bulletin amid concerns they might evade the probe. Ayan, humingi lang po sila ng lookout bulletin. Walang hold departure kasi wala namang mga kaso ang mga ito eh. Pero yung isa, pinayagang makaalis. Pero at least alam kung nasaan siya. Ang tanong, babalik pa ba siya? Huwag kang bumalik para pag upo ni President Trump, isumbong kita. Hanapin ka ng mga immigration officers ng mga National Guard kasi i-activate daw po ni President Trump yan. Ira-round up niya ang mga 20 million undocumented illegals, mostly yung mga criminals. Unahin muna ang mga criminals, President Trump. Isama mo na tong si Lopez, If they fail to appear again this time, they leave us no choice but to impose heavier penalties, including contempt and potential arrest and detention. Tama lang yan. No, magalit na kayo. Dapat nga si Pusit no? Dapat si Pusit isama mo Joel Chua. Wala ka dapat papanigan, no? Para kayong takot na takot sa mga Duterte. Bakit? Mawawalan ba kayo ng boto? O nire-respeto nyo pa rin si Pusit? Wala ngang respeto sa inyo Para kang si Ace Barbers Hindi na nga kayo nire-respeto. Pinagmumura na nga sila ni Digong Sinabihang gago, sisipain, minura, mga idiot, ano pa? Si Duterteng Sara, baka naman kinukulam na kayo niyan. Di po ba? O talking about Digong, saka dun sa mga sisipain niyang congressman. Sinabi niya po yan. Sisipain ko yung mga Yun, nagmura siya Oo. Di ba? Ito po, sa Manila Bulletin, nagsalita po yung dalawa sa Young Guns, no? Si Kong Hun at si Ortega. Ha? Sabi diyan sa Manila Bulletin, article, B, man enough. Young Guns dare Duterte to fulfill threat to kick. Ha? Congressman, magpakalalaki ka. Punta ka sa Congress para gawin mo yung sinasabi mo na sisipain mo kami. Yung sinabi ni Digong yan eto po. Ha? Sabi dito, 2 members of the House Young Guns bloc are prodding former President Duterte to make good his threats of kicking congressman if he is man enough.
Oo, talagang magpakalalaki ka, Digong, nung hinamon mo si Waldy Carbonell. Shout out po kay Mr. Waldy Carbonell. Hindi ka naman umaten. Pumunta si Waldy. Di ba, hinamon mo ng draw? Oh. Yung anak mo, hinamon ni Waldy sa Luneta. Yung kupal mong anak na si Baste. Draw. Hindi umaten. O ano kayo? Totoo yung DDS, mga kababayan. Duterte duwag syndrome. Mga duwag Duterte. Oo. O dito, sige, sabihin mo, Digong, gawin mo. Sinabi mo, sisipain mo sila, tapos minura mo eh. Pero sasabihin dyan ng mga alipores niya, yung mga aso niya, nagjo-joke lang yun. O ibig sabihin, duwag talaga si Duterte. Hinahamon siya, oh. Be man enough. Oo. O ito ang sabi ni ni Kong Hun. With all due respect, Mr. Duterte, don't make any more excuses in not attending our hearings. Please make sure to be around on Wednesday so that you can make true your threats to kick Congressman as you have repeatedly warned. O ayan. Hinahamon ka po. Be here at the Quadcom hearing and go ahead. Kick us if that will make you happy. I'm very sure your supporters nationwide will also be watching on national TV or YouTube. Ready to give you the loudest applause you want to hear. Correct po yan. Ano ang sabi nila? We're not afraid of you. Akala mo matatakot sa'yo ang mga ito? Young guns yan, walang kinakatakutan. Kasi alam nila ang katotohanan. O, ato pa ang sabi ni Ortega, how can you kick us if you don't physically attend the hearings? Be man enough to do it. I suppose you're a man of your word. Oo, di ba? May mga isang salita daw yung Duterte. Yung pala, nilalamo nila ang mga itlog nila. Oo. Don't make empty threats. Please make no mistake while we respect you. By no stretch of imagination that this mean we're afraid of you. Give us respect to. Oo, mga bastos po mga Duterte, walang good manners and right conduct. Feeling nila, sila po ay mga hari. Oo, anong klaseng hari? Atrocious, no? Yung authoritarian, mga diktador. Oo, feeling nila sila lang po ang magaling, o mga ulul. Hindi nga makapagdepensa ang inyong Tamil Bill na pusit na VP Presidente sa mga to. Abogado versus abogado. Sige, labanan nyo. Di ba? Matatalino kayo. Ikaw Digong. Ikaw pusit. Di ba? Mga abogado kayo. Ano tawag sa inyo ngayon? Mga abogago. Di ba? Ito pa sabi ni Ortega. He reminded the 79-year-old former leader that respect is a two-way street. Don't be afraid to face us in Quadcom. You don't have to worry. We will give you all the responsible amount of respect you deserve, being the former president. I, for one, will make that pledge in front of you and the nation if I have to. But this respect, ito daw respeto, should be reciprocal. Oo. We will not and we will never allow you to bully us in our own house. You are our guest, so please act like one. Correct. Tama po yan. Nakakahiya po eh. Oh. Sabi dito pa nila, expired mandate. The Young Guns Solons also told the ex-president that while more than 16 million Filipino voters installed him in Malacanang in 2016, this simply means his mandate has already expired after serving his full 6th term until June 2022. Correct. Mr. Duterte, please be reminded that while you were enjoying PSG personnel, you are now, for all interests and purposes, a civilian who no longer carries that mandate. So please, like a statement if you want to be respected, sabi ni Kong Hun. Agree po mga kababayan. Ang papalakpak lang dyan ay yung mga aso nila. No? Pero sa totoo lang, DDS talaga sila. Duterte, duwag syndrome. O yan, wala po yan. Walang ring isang salita yan. Binudol lang tayo nito, niloko lang tayo, mga sinungaling. O, sige, depensa nyo. Nagsalita ang amo ninyo, sisipain, minura ang mga mambabatas. O ngayon, panindigan niya. Hinahamon siya. Gagastusan siya. Mag-chip in yung mga ilang congressman, lalo na yung mga nasa chairmanship ng Quadcom na yan. Just for him to attend. Pero kung di siya attend, duwag talaga. No? Walang isang salita. Duwag. Sinungaling. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.